Good day everyone. Our topic for today is general provisions on obligations. This topic is very important and crucial when it comes to business and business transactions. Business transactions have obligations. Ibig sabihin, hindi ka makakapagbenta, makakapag-employ o makakapagpasok sa kahit anong contract kung walang obligations. Kahit simpleng bagay gaya ng pagbili ng load nyo sa tindahan nyo or pagbabayad ng tubig at kuryente, meron yang legal obligation. Ibig sabihin, every life natin is umiikot yan sa konseptong ito. Kaya, as a future business professional is we need to understand the concept of obligations for us to know the responsibilities, the rights, and also this study is the foundation of contracts, so we need to learn and master it. In short, learning this study will help us to easily understand the whole obligations and contracts. At the end of the reporting or presentations, the student will understand the meaning, concept, and essential requisites and sources of obligations. And also we will introduce the concept relating to obligor and oblig. Hey everyone, I am Alexander Pakulev. Now let's discuss the definition of obligation. An obligation is defined as a juridical necessity to give, to do, or not to do. Kapag sinabing juridical necessity, ibig sabihin may force of law, hindi lang siya yung simpleng promise o moral duty, may consequence kapag hindi mo tinupad. Example, kung nangutang ka ng pera at hindi ka nagbayad, hindi pwedeng sabihin na simpleng pangako lang yun. May legal effect na yun at pwede kang idebanda. Pero obligation is not just about utang, kasama rin dito ang mga duties bilang employer, employee, taxpayer, at kahit simpleng citizen. Example, employers may obligasyon na magbigay ng sahod, then yung employee may obligasyon na magtrabaho, at tayong lahat may obligasyon na magbayad ng buwis. The word obligation come from the Latin word obligare, meaning to bind. Once may obligation ka, bound ka talaga by law. To make it valid and legally enforceable, the obligations, we need the 4 essential requisites. First, we have a passive subject. Second is we have an active subject. Third is we have an object. And the fourth one is we have an juridical or legal tie. Passive subject, also called the debtor or obligor. Ito po siya yung may duty na mag-comply. And the active subject, also called the creditor or obligee, ito naman po yung may karapatang mag-demand. And the object, ito yung mismong dapat gawin or ibigay. And the juridical or legal tie, ito naman ang legal na dahilan o bond kung bakit ang obligasyon gaya ng contract, kung bakit may obligasyon gaya ng contract o batas. Ito, magbibigay ako ng example. Example, si A umutang ng 5K kay B. So, si B ang creditor o obligee kasi may right siya na singilin si A. And si A naman ang debtor o obligor kasi siya ang may obligasyon na magbayad. And yung 5K na inutang, ito yung pera, object, ito yung object. And yung kasunduan naman nila, kontrata, ito naman yung magsisilbing juridical tie. Kung wala ang isa sa apat na ito, hindi valid ang obligation. Example, if there's no juridical tie, gaya ng simpleng usapan lang na walang kasulatan, hindi magiging enforceable ang obligation sa korte. Our topic is concept and sources of obligation. First is obligation na directly galing sa batas. Example, pagbabayad ng buwis, pagbibigay ng suporta sa anak. And the second, contracts. Obligations comes from the agreement ng dalawang parties. Example, employment contract, sales contract, lease contract. And third,
Quasi-contracts, obligations kahit walang hallmark contract, basta may lawful act na nagre-result ng obligation. Example, kapag nagkamali ka ng bayad, obligasyon mong ibalik ang sobra. And the fourth, delicts or crime. Obligations na nagmumula kapag may crime. Example, kung nanira ka ng property, obligasyon mong bayaran ang damages. And the lastly, quasi-delicts, obligations na galing sa negligence kahit walang contract. Example, reckless driver na nakadisgrasya, obligated siya magbayad ng damages. Kaya makita natin, obligations are everywhere, hindi lang basta sa utang or contract, kundi pati sa batas, crime, at negligence. Concept of obligor and obligee. Now let's clarify the two important parties, which is obligor or debtor, siya yung may duty magbigay, magbayad, o gumawa. Obligee, creditor, siya yung may karapatang magdemand o tumanggap. Example, pag nagbabayad ka ng kuryente, ikaw ang obligor kasi ikaw yung nagbabayad. Ang Meralco ang obligee kasi sila ang tatanggap ng bayad. Sa contracts, pwedeng parehong obligor at obligee ang parties. Example, employer ay obligor sa pagbibigay ng sahod pero obligee sa pagtatanggap ng serbisyo. Employee ay obligor sa pagtatrabaho pero yung obligee sa pagtatanggap ng sahod. Good morning everyone. Today I will be discussing na topic na madalas nating makita or ma-experience sa real life pero minsan hindi masyadong napapansin. Meron akong example dito is yung paying bills, borrowing money, finding lost property, employer-employee relationship, business transactions in terms of obligor and obligee. Basically, ang alamin natin kung sino ang may obligasyon at sino ang may karapatan sa bawat situation. Gagamit tayo ng simpleng examples para mas madali siyang maintindihan, gaya ng trabaho o online shopping. So let's start with first example. First example is paying bills. Tayong mga consumers ang obligor kasi obligasyon nating magbayad ng bills kagaya ng tubig, kuryente, internet, etc. Ang obligee ay ang utility companies like Meralco, Maynilad, PLDT, Converge, etc. Kasi sila ang may karapatang tumanggap ng bayad kapalit ng kanilang serbisyo. So sa mas madaling salita, sa pagbayad ng bills, tayo ang obligor dahil kailangan natin magbayad. Yung company, sila ang obligee dahil sila ang tumatanggap ng bayad para sa serbisyong ginagawa nila. So next is borrowing money. So sa borrowing money, ang borrower ang obligor. Ang lender naman ang obligee. So ang borrower ay yung ang naungutang, ang lender ay yung nagpapautang. Next is finding lost property. Dito sa finding lost property is papasok rin dito yung mga naunang topic na may quasi-contract na nag-exist. So for example is kung may napulot kang wallet, binalik mo, so may quasi-contract na nag-exist, kaya obligasyon mo siyang isolate sa may-ari. Next is employer-employee relationship. Sa relasyon ng employer-employee relationship, pareho silang may obligasyon sa isa't isa, pero magkaiba lang ang role nila, depende sa situation. First is pagdating sa sahod. Si employer ang obligor o may ang obligasyon niyang magbayad o magpasahod. So, si employee naman ang obligee. May karapatang tumanggap ng sahod dahil sa kanyang trabaho. Ibig sabihin, ang employer ang may responsibilidad na bayaran ng employee. Pagdating naman sa trabaho, si employee naman ang obligor, may obligasyon siyang gawin ang trabaho. Next is employer is obligee.
may karapatang tumanggap ng serbisyo o trabaho. So sa simple explanation, sa sahod, sa employer ang nagbibigay, sa employee ang tumatanggap. Sa trabaho, sa employee ang gumagawa, sa employer ang tumatanggap. Next topic is business transactions. For example, dito is yung Shopee. Sa transaction sa Shopee, parehong may obligasyon at karapatan ng buyer at seller. So first is the buyer. Sa side ni buyer, obligor siya sa pagbayad at obligee naman siya sa pag-receive ng item. Sa side naman ni seller, obligor sa pag-deliver ng item, obligee sa pagtanggap ng bayad. Sa mas simpleng explanation, si buyer ang magbabayad ng item, si seller ang magde-deliver at tatanggap ng bayad. Next is transport services. Sa Grab o taxi, ang pasahero ay kailangan magbayad at ang driver naman ay may tungkulin ihatid ng safe or ligtas ang pasahero. Ipinapakita nito na kahit simpleng transaction, may obligasyon ang bawat isa. So, sa topic na tinalakay natin is makikita natin na bawat galaw natin dito sa society ay may kasamang obligations. Yun lang. Thank you. So, the last topic is conclusion. So, sa kabuuan, ang obligations ay foundation ng order at justice sa society. Yan po pasok ng obligation is part ng ating daily life. It requires a juridical tie between two parties. Understanding obligations helps in business and personal dealings. So, sa atin, as a student, obligasyon natin mag-aral at sumunod sa school policy at school rules. Next is future employee or managers. Obligasyon natin sila igalang ang kontrata at gawin ang ating responsibilities. As a citizen, obligasyon nating magbayad ng buwis. Tapos, ipanakaw natin sa mga corrupt na politiko. Joke lang. At sumunod sa batas. So, kung hindi natin tutuparin obligation natin, is magkakaroon tayo ng conflict, misunderstanding, at legal problems. So, kaya mahalaga sa atin ang ating obligations at kung ano ang obligations ng ibang tao sa atin. So, isa rin to sa susi para magkaroon ng maayos na relationship sa business, trabaho, lipunan. So, tayo naman bilang future professionals, mas magiging equipped tayo in handling contracts, disputes, and negotiations kapag alam natin ang general provisions on obligations. So, obligations are not just are not just legal rules. They are the foundation of trust, accountability, and an order in both business and everyday life. Yun lang. Thank you.